Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Aina. Nagtatrabaho bilang admin manager dito sa Ortigas. Ang totoo, yung mga staff ko yung tambalanista. Pero dahil nakatutok ang buong opisina sa inyo, hindi ko na malaya na kasama na ako sa nag-aabang sa programa ninyo. Hanggang sa araw-araw na akong nakikinig. Ang tahimik nga ng Sabado at Linggo kasi wala kayo. Sumulat ako kasi gusto ko sanang itanong kung valid ba ang emosyong nararamdaman ko ngayon. Ganito kasi tambalan. May asawa na ako at yung asawa ko ay may mataas na posisyon sa isang ahensya ng gobyerno. Maayos ang sweldo at maganda ang benepisyo. Kung tutusin, kahit hindi na ako magtrabaho, carry na niya. Ang liit naman kasi ng sinusweldo ko kumpara sa kanya. Pampaparlor lang, pampa-food spa, pang-samgyup. Nagtatrabaho lang ako kasi hindi ako sanay ng walang sariling pera. Sa kapag may mga personal na pangangailangan ako, ayoko na nanghihingi pa. Nanganak ako recently sa first baby namin kaya naka-maternity leave ako. Siyempre, siyang nagbayad ng hospital bill. Ang nakakaloka, tinatanong niya kung nakuha ko na daw ba yung SSS maternity benefit ko. Kailangan ko daw ibigay sa kanya kasi siya daw ang nagbayad sa ospital. Para naman daw maibalik sa kanya kahit yung portion lang na binayad niya. May pagbabalik talaga? Napaisip tuloy ako. Bakit parang biglang nagkautang ako sa kanya? Sa gulat at sama ng loob ko, hindi ako nakasagot. Ang liit lang ng maternity benefit ko, kukunin pa niya. Nahirapan na nga akong mga anak, magbabayad pa ako. Naintindihan ko naman kung naghihikahos kami, kaso hindi naman. Puno naman yung ref namin. Wala naman kaming mga utang. Kayang-kaya naman niyang bayaran yung hospital bill ko sa panganganak. Tambalan, tama lang ba na magdamdam ako? O nagiging overly sensitive lang ba ako dahil kapapanganak ko lang? Hihintayin ko po ang opinyon ninyo. Ang inyong tambalanista, Aina. Hello, Aina. Sa amin, Ana lang yun, di ba? Ha? Sa amin. Hindi E-I-N-A eh. Alam nga namang Ana lang, tas Inaina ko pa. Ano ito? Arte-arte, hindi naman. Pauso. Arte-arte, kaya lang na, may nagmamigraine pang sinasabi, pero sa totoo lang, nalipasan lang naman ang gutom. Hindi na, ang dahilan talaga. Ina, laro na tayo. Tawag ko si Naomi. Oo. Hindi, Naomi naman talaga yun. Saka si Pamela. Hindi ko naman gets kung bakit Naomi kayo ng Naomi. Naomi naman talaga yun. Pero yung Ana talaga. Kalaki natin. Bakit naman yung pauso, Ina? Kasi syempre, partner, nagmamigraine ako today. So, ang Ina. Charet. Hindi, E-I-N-A. Okay. So, Ina. O, di ba? Alam mo, Ina lang. Or pwede rin Ina. Pero, edi sana tinanggal na lang yung E para hindi pampagulo. Dumagdag pa sa isipin ko yan.
So I pronounced it as it was spelled. Okay. So, na. Okay, sige. Una sa lahat, na. Gusto naming sabihin sa'yo na valid ang mga nararamdaman mo. Kailangan lang nating iklaro yan. Kasi minsan, nagbibigay ng opinion yung tambalan, hindi nila narinig na valid yung, na sinabi muna namin sa first part na valid yung nararamdaman. Ang napakinggan na lang nila yung hindi kinampihan yung yung listener. Ganon. So valid. Lahat naman po ng mga nagme-message po dito, kung meron silang concerns, issues, struggles, at mga eksena sa buhay, valid naman yung nararamdaman ninyo. Para sa'yo, masakit, para sa'yo mahirap, para sa'yo mabigat, 'di ba? Valid 'yan. Ganon na. Nagkakatalo-talo lang minsan kapag hinimay-himay na natin, 'di ba? Pero may factor din talaga dito, na yung kapapanganak mo lang. Kasi natatandaan ko, partner, nagkaroon ako ng postpartum blues. Meron ng commercial ng Pansit Canton, instant Pansit Canton na nag-flash sa TV, umiyak ako. Hindi ko alam kung paliwanag mo, ano yung nararamdaman? Parang alungkot-lungkot. Okay. Alungkot-lungkot nung Pansit Commercial. Canton. Correct. Samantalang Pansit Canton is one of my ultimate to go to foods. Kapag ka ako ay nalulungkot, yan. O kaya kapag ka gusto ko ma-feel good, kakain ako ng instant Pansit Canton. Ganon. Pero nung bagong panganak ako, nakakita ko ng commercial, nalungkot ako sa kanya. Diba? At may ganun talaga, At may ganung hormonal chemelatic na sometimes hindi po talaga natin maipaliwanag. Parang katulad ng hindi ako expert, no? I'm no expert pagdating sa depression, but having talked with the people na naggagamot, at having spoken with some mga psychiatrists during my free time. Wow. Hindi, ibig sabihin, meron ako nakakausap ng mga psychiatrists na sinasabi nila na syempre nakakatulong yung mga kaibigan. Oo, nakakatulong yung mga sasabihin ng ibang mga tao para palakasin ang kalooban. Pero kung yung chemical may imbalance sa buong sistema mo na kailangan munang gamutin o kailangan munang pataasin yung level na yan, wala tayong magagawa. Parang walang magagawa yung kahit ano pang sabihin ng ibang tao. May mga ganun. So, yun lang, sinasabi ko lang na maaaring may ganyan na hindi balanse sa parte ng pag-iisip. Alam mo naman, 'di ba, tayo mga babae, talaga may saltik talaga tayo. And yung saltik natin, bukod sa I think most of it nanggagaling talaga sa how we were made, kung paano ginawa tayo ng Diyos. Na hindi ko naman sinabing imperfect si God na because God is perfect, alam niyo. Pero yung pagkakagawa talaga sa katawan natin na may mga parte talaga ng katawan natin na mas caring kaysa sa lalaki, mas iyakin kaysa sa lalaki. May mga ganung pagkakagawa sa atin. So, feeling ko may factor yung bagong panganak ka, kaya parang madamdamin para sa'yo. Di ba? Parang ang liit na nga ng sweldo, ang liit na nga ng maternity. Ito example ang liit na nga ng maternity benefit. Tapos ako na nga yung naghirap sa panganganak. Ako pa yung sinisingil. Example yan ng medyo nagdadamdam. Di ba? Na normally, hindi na masyado kasi alam mo naman na wala lang yun. Pero diba? Totoo din na trigger yun. Yung gesture or yung sinabi. Yung biglang pagsabi. Oo, na parang hingin. Para ano may sinabi ni Guy na para makadagdag man lang dun sa mga nagastos. Oo. So alam mo, baka lang isang araw nag-isip lang din yung asawa mo ng computation. Minsan kasi ganito yan ewan ko lang minsan kasi pag hindi tayo nagko-compute sa ginagastos natin sa araw-araw, lalong-lalo na kung medyo marangya naman o nakaluluwag-luwag, wala tayong masyadong pake. Parang may dadating naman na pera puno naman lagi ang ref or puno yung pantry. Wala naman tayong utang, ganyan, di ba? Pero when a person starts to compute, kahit gaano kadami yung income niya, feeling ko lang pag nag-start na yan nag-compute ng mga gastusin, bigla rin niyang bigla rin niyang parang uurong. Bigla rin niyang magtatanong na, teka lang, di ba meron ka namang benefit? Ako parang feeling ko, may factor na yes, na trigger siya, na gustong makadagdag. Pero, una sa lahat, dalawa naman kayo talaga in that marriage. So, kung magtatanong siya tungkol sa maternity benefit na pwede mong i-share,
Sa tingin ko bakit naman hindi? Sa tingin ko wala dapat mistake. Siguro meron lang factor na may feeling lang ako kasi may ganyan akong feeling dati na parang nung hindi ako masyado nagko-compute ayos lang. Nung bigla ako nag-compute partner. Nung na-realize ko napaisip ka na bigla, di ba? Din ako, parang napasabi din ako sabi ko, bigla rin ako nagtipid. Alam mo, parang bigla rin ako nag-isip na parang mga ilang oras 'yon? 2 minutes and 3 days. Akala mo. Wow, nagtipid 3 days. Sorry, 2 minutes and 3 days. Kala mo 2 minutes lang Bigla rin ako na, oo nga no, kung sa tuwing lumalabas kaming mag-anak or kaming mag-iina at pupunta kami sa convenience store and every time we go there kasi deserve nila. 'Di ba? Lagi namang gano'n na gusto kong ibigay sa kanila yung gano'n. At kinompute ko na sa isang linggo, ilang beses kami pumunta doon. Ilang libo din yon. Oo, ilang hundreds. Kanya, huwag mo sabihin libo kasi baka utangan tayo, friend. Hundreds lang tayo. Doon na tayo sa hundreds, partner. Sa paresan. Diba? Diba? Ilang hundreds din yun. So, nung bigla ako nag-compute na, parang kahapon na, 500 yung ginastos ko nung pumunta kami dyan sa convenience store. Tapos ngayon, 600. Naka 1-1 na ako, 2 days. So bigla tuloy nung nagtanong kung pwedeng kumain sa labas, nagsabi din ako na teka lang wag. Ganon, na parang nagulat din sila na parang bakit wag? 'Di ba? Parang ganon. Kasi bigla nag-compute. So may feeling lang ako na parang baka may ganon, just to para lang makarelate ako dun sa mister mo, parang may mag-gets lang natin kung saan nanggagaling yung mister mo na kahit nakaluluwag-luwag, baka isang araw nag-compute. O kaya baka may something na biglang hindi na ibigay na pera kaya biglang may kulang. Parang ganun. Sa tingin ko, parang ganyan. Hindi ako doon. Again, may factor yung bagong panganak ka, pero tingnan mo na lang din ano yung intention. Oo nga Hindi ko wala ako nakikitang masamang intention yung asawa mo. Correct. Kumbaga kasi kumbaga oras ito na maghagilap ng mga resources. So nakita niya na isa sa mga resources ay ang benefits mo. Correct ka. Diba? And kailangan yun Gamitin natin this time. Diba? Yung benefits na meron ka. At huwag mo mamasamain yun. Yes. Kasi hindi naman yun yung gagamitin para sa kanya Correct. Mag-outing kami. Diba? Kailangan ko ng pera ko muna gagamitin ko. So yung sa ospital, ang gamitin natin yung SSS mo. Hindi naman ganun. Wala namang ganun sinabi. Unless may ganung sinabi, hindi mo lang shinare. Tinabad ka lang kwento. Talaga yun. Correct. Nakampihan ka namin. Pero kung halimbawa, sinabi niya, para naman makadagdag dun sa pera na meron siya, walang masama dun, mag-asawa kayo Correct. Walang masamang intention. Sa madaling salita. Correct. In the end, kapag bumili din naman siya ng maternity clothes, gatas pang halimbawa, pampalakas sa'yo, pampatibay, malunggay, capsules, for example, hindi ba't sa pera niya din? Correct. Na para din naman sa'yo. Parang ganun lang. Pero valid ulit. Ulitin namin. Valid ang nararamdaman mo. Basta ipaintindi mo lang ito sa mister mo na ngayon na kakatapos mo lang mga anak, may mga ganitong klase ng consideration. Correct. Extra sensitive ka. Yes. Medyo matampuhin ka din. Correct. May matampuhin than usual. Yes. Ganon. So kailangan, alam ni mister, lalambing-lambingin ko to. Download kami parehas ng Arena Plus app. Yan. Para mag-divert ang konti ng attention. Correct. Diba? Para gawin pa nating mas exciting ang araw ninyo mag-asawa. Gawin nating mas astig na astig ang araw ninyo gamit ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Ang Arena Plus ang tinanghal na Best Sportsbook Operator for 2024 ng Sigma Asia Awards. Ito talaga ang magpapabago sa paraan mo ng pag-e-enjoy sa mga paborito mong laro. Ang astig pa po sa Arena Plus, hindi mo na kailangan pang maghanap kung saan-saan ang mga latest scores and results ng mga paborito po ninyong mga laro worldwide. That's Arena Plus app, kompleto, always updated. Nandyan yung PBA, NBA, PVL, boxing, volleyball, soccer, marami pa pong iba. At pwede mo ring masubaybayan ang mga live games ng local at international sports property sa kanilang web-based and mobile applications gamit ang inyong mobile device o diba all-in-one na anytime, anywhere pa. Ang kagandahan dito, ito po ay license ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR. Ang astig na mga endorsers, sino-sino partner? Tambalan, Scotty Thompson, sino pa yung isa? Siyempre, Jordan Clarkson nandyan din. Tapos yung Halina sa Arena performed by Glock 9. Kaya naman download Arena Plus app now dahil sa Arena Plus, astig sa sports. Kailangan pa bang i-memorize yan?
basic!